Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-102 na kabanata. Ang pagsingil ng may interest. Magpatuloy ka, wika ni Alex, habang binuksan ang mga pahina ng diary ni Debbie. Oo, sagot ni Lo. Ang boses niya ay nanginginig. Alam niya na ang mga sasabihin niya, ay posible na lalong ikagalit ni Alex. Binuksan ni Alex ang diary, na may date na. May 25, ang araw na pumunta si Debbie sa Chicago. May 25, nang makabalik na ako sa eroplano, nagsimula akong isipin si Alex. Mukha akong kawawa, kung malalaman niya, kung ano ang iniisip ko, sigurado na pagtatawanan niya ako. Nag-video chat kami, at sinabi ko sa kanya na magstay ka lang sa New York pero sa totoo, gusto ko siyang pumunta para makasama ko. May 26. Nagseselos ako sa mga kasama ko, dahil lahat sila ay sinusundo ng kanilang boyfriend, pagkatapos ng rehearsal. Talagang napakalungkot ang mag-isa sa bus tuwing gabi. May 29. Hindi ko tinawagan si Alex ng ilang araw. Natatakot ako na baka pag nakita ko siya, ay hindi na ako tumigil sa pag-iyak. Nakakahiya na makita niya ang aking kalagayan. Hindi ko kaya maging pabigat sa kanya. May 30, medyo basa at malamig sa Chicago ngayon. Basa ako nang bumalik sa hotel, at nilalamig ako ng gusto kahit sa kama ko ngayon. Ang bintana ng aking kwarto ay nakaharap sa hilagang kanluran. Ang direksyon ng New York. Tumingin ako sa bintana ng matagal. Namimiss ko si Alex at humihiling na pumunta siya sa New York para makasama ko. Humihiling ako na sana naririnig niya ang mga tawag ko. Nakatitig si Alex sa magandang sulat kamay ni Debbie, at nararamdaman niya ang pagiging malungkot nito, mula sa mga salita ng pahina. Nagsisisi siya dahil pinili niya ang manatili sa New York. Kung nagpunta lang siya, hindi magiging napakalungkot ni Debbie sa Chicago. Sa wakas ay nakita na niya ang pinakahuling pahina na may sulat sa diary. Umaasa siya na makakahanap ng mga palatandaan dito. Pero ang mga nakasulat, ay higit pa sa kanyang inaasahan. June 24. Isang maulap na araw. Kahapon, ay nag-participate ako sa Sky's the Limit talent show. Hindi ko inaasahan na iti-frame up ako ni Melissa. Binigyan niya ako ng tubig. May inilagay siyang kung ano dito. At ako ay nakaramdam ng matinding sakit sa aking performance. Sa tuwing gumagalaw ako, pakiramdam ko ay sinasaksak ako ng patalim. Si Melissa ay na-frame up din ako, sa paglaso ng aso ni Angelina. At sinampal ako ng malakas ni Angelina, ng 2 beses. Si Janice at Rita lang ang nagtanggol sa akin. Ang aso ay nagmadaling tumakbo patungo sa akin. Ang tiyan ko ay sobrang sakit, at hindi ko kayang gumalaw. Pero kailangan kong tumakbo, dahil kakagatin ako ng malaking aso. Ang bawat hakbang ko, ay may tumutusok sa aking tiyan. Ang mga mata ni Alex ay may namumuo na mga luha. Itiniklop niya ang kanyang kamao, pahigpit ng pahigpit. Na walang pakialam kung medyo nasisira na ang diary. Nang nasa malamig na tubig ako ng artificial lake, kinagat ako ng aso. Naramdaman ko na mas mabuti na mamatay na ako. Bawat segundo sa mundo, ay puno ng paghihirap, at pinilit ko na ang sumuko. Napakatahimik noong nasa tubig ako. Pero nakita ko ang diamond necklace, at naisip ko si Alex. At alam ko na hindi ako lilisan sa mundong ito nang hindi nakakapagpaalam sa kanya. Hindi ko siya sinisisi. Ang tanging hiling ko ay mabuhay siya ng masaya kahit wala ako. Tuluyan nang nalaglag ang mga luha sa mukha ni Alex, at ang mga kamay nito ay nanginginig. Hindi niya ma-imagine, kung gaano kalala ang pagdurusa na dinanas ni Debbie, ng araw na iyon. Biglang dumating si Justin at iniligtas ako. Tumawag ako kay Alex, pero hindi siya sumasagot. Nag-text siya sa akin, at sinabi na susunduin daw ako ng kanyang kaibigan sa airport. Ito na ang oras para bumalik sa New York. Gagawin ko ang lahat para itago ang mga nangyari sa Chicago. Ayaw kong makaramdam si Alex ng hirap. Pagkatapos basahin ang diary ni Debbie, napaluhod si Alex, at hindi na napigil lang umiyak ng malakas. Ang magandang sulat kamay ni Debbie, ay nakakaakit, at ang lungkot ay tumutusok sa kanyang puso. Nang sandaling nasa panganib si Debbie, at kung kailan kailangan siya nito, siya ay masayang umiinom at nakikipagkwentuhan.
Ang kanyang puso ay parang nagkapira-piraso. At wala siyang higit na kinamumuhian, kundi ang kanyang sarili. Sinampal niya ang kanyang sarili ng 2 beses, at ibinagsak ang mga kamay sa lupa, at umiyak ng malungkot. Mr. Ambrose, wika ni Ken Stokes, habang nakaluhod, at inaalalayan ito. Ang mga ikinikilos ni Alex, ay ikinabahalin ng lahat. Si Alex ay umiiyak ng lubos, at lumuluha ito ng napakarami. Tumingin siya kay Lou, na hawak-hawak ng mga tao, habang nakaluhod. Nagtanong si Alex, ano ang ginawa mo kay Debbie, pagkatapos mo siyang dinala sa hotel? Nasaan na siya ngayon? Si Lou ay sobrang natatakot. Ang asawa nito ay natatakot rin, nakaluhod ito sa tabi niya, at malakas na kumakabog ang puso nito. Pagkatapos ko siyang dalhin sa hotel. Gusto ko siyang, alam mo na, nabubulol na paliwanag nito, na pinipilit bumangon. Ngunit sinipa siya ni Alex, pabalik sa lupa. Bastard, sigaw ni Alex. Sinipa niya si Lou sa mukha, ng ilang beses. Isinangga ni Lou ang kanyang mga kamay sa paligid ng kanyang ulo, at ibinaluktot niya ang kanyang katawan. Nang huminto na si Alex, si Lou ay nakahiga sa lupa, sa kanyang harapan. Humihingi ako ng tawad, pasensya na Mr. Ambrose. Pagmamakaawa nito. Isa akong masama, isa akong hayop. Ano ang kasunod na nangyari, sigaw ni Alex, habang nakatingin kay Lou. Medyo natatakot siya, sa mga susunod na sasabihin ni Lou. Wala akong ginawa, nakatingin na sabi ni Lou. Gusto niyang ipaliwanag na wala siyang ginawa, at hindi niya ginalaw si Debbie. At aasa na mababawasan ang galit ni Alex, pero narinig niya ang isang boses na papalapit sa kanila. Sino ba kayo? Bitawan niyo ako. Ito ay boses ni Melissa. Ilang mga lalaki ang dumating, bit-bit si Melissa. Mr. Ambrose, Mr. Stokes, sinuri namin ang cellphone ni Lou. At nadiskubre namin na nagpadala siya ng text message kay Miss Stonehill, at nagpanggap na siya ay kaibigan niyo po. At sunduin siya, wika ng isang lalaki. Ang ekspresyon nito ay seryoso. Ang mensahe ay ipinadala ng babaeng ito. Tumingin si Alex kay Melissa, wala itong ibang nararamdaman kundi galit. Noong una pa lang, nahulaan na niya na ito ang may pakana ng lahat. Pero pagkatapos niyang matulog kasama nito ng isang gabi, ang kanyang kilos ay bahagyang lumambot. Ang mga malamig na tingin ni Alex ay nagpanginig kay Melissa. Ang 2 tauhan ni Alex ay itinulak si Melissa para lumuhod sa harapan niya. Magpatuloy ka sa pagsasalita, wika ni Alex. Ano ang sumunod na nangyari? Siya at ako ay tumingin si Lou kay Melissa, at nakita niyang nakatingin din ito sa kanya. Kumbinsido siya na makapangyarihan ang pamilya nito, at ang kanyang kaligtasan ay depende sa kanyang magandang plano. Sa solusyon na nakikita ni Lou, wala siyang ibang pagpipilian, kundi sumunod sa mga sinabi ni Melissa. Pasensya na sir, wika nito. Hindi ko napigilan ang sarili ko, natulog ako kasama siya, pasensya na po sir. Ang isip ni Alex ay nablangko. Hinawakan mo si Debbie, pagtatanong nito. Nang makita ni Ken ang reaksyon ni Alex, inutusan niya ang kanyang mga tauhan, para gulpuhin si Lou, pero pinigilan ito ni Alex. Ano ang kasunod na nangyari? Dumating ang asawa ko, at natakot ako, na baka mahuli niya ako. Kaya ibinitin ko si Debbie, sa labas ng bintana, wika ni Lou. Nang makapasok na ang asawa ko, tumigil siya sa pagsasalita, at natatakot magpatuloy. Ano, sigaw ni Alex, magsalita ka. Ang asawa ko ay binuksan ang bintana, wika ni Lou. Nahulog si Debbie. Nang matapos siyang magsalita, yumuko siya, at humingi ng tawad. Pasensya na Mr. Ambrose. Ang puso ni Alex ay kumirot. Nasaan na siya ngayon? Ang asawa ko at ako, ay tumakbo ng mabilis sa pababa, pero si Debbie ay wala na, wika ni Lou. Hindi ko alam kung nasaan siya. Baka may kumuha sa kanya at dinala siya sa hospital. Ang asawa ni Lou ay natulala. Ikutin niyo ang lahat ng hospital ng New York. Utos ni Ken. Ang isa sa mga lalaki ay lumabas upang ikalat ang utos ni Ken. Si Lou ay nanginginig na nakahiga sa lupa, habang nakatingin kay Melissa. Nagawa na niya ang mga iniuutos nito na dapat sabihin. At umaasa siya na tutupad ito sa kanyang mga pangako. Nagbigay si Melissa ng tingin na may pagtupad ng pangako. Ipinikit ni Alex ang kanyang mga mata, at hinayaang umagos ang mga luha pababa sa kanyang pisngi.
Ang puso niya ay puno ng kalungkutan, at galit siya sa kanyang sarili, dahil hindi niya nagawa ang mga binitawan niyang pangako kay Debbie. Ang kidlat ay lalong umingay, at ang ulan ay lalong lumakas. Sumigaw si Alex ng malakas. Sinipa niya ng ubod lakas ang tiyan ni Lou, habang nakahiga ito sa lupa. Napasigaw si Lou sa sakit, at samukay ng dugo. Sinipa rin ni Alex ang asawa ni Lou, wala siyang pakialam kung ito man ay babae. Alex, balak mo ba sila patayin sa gulpi? Singit ni Melissa, na nakaluhod pa rin. Huminahon ka, si Debbie ay wala na. Ang mga nangyari, ay tapos na, hindi na ito maibabalik pa. Sinabi niya ito para protektahan si Lou, at tuparin ang kanyang pangako dito. Nag-aalala si Melissa na baka magbago ang isip ni Lou, at sabihin ang totoo. Kung mangyayari iyon, ang lahat ng kanyang naplano, ay mababaliwala. Tumigil ka, malakas na sigaw ni Alex. Sinasabi ko lang ang totoo, wika ni Melissa. Si Debbie ay ginalaw na rin ng ibang lalaki. Isa kang importanteng tao, mula sa makapangyarihang pamilya. Matatanggap mo ba ang isang babae na hindi na birhen? Sa palagay ko ay hindi. Doon mo ibuhos ang galit mo, at sila naman ay pakawalan mo. Kung mapapatay mo sila sa bugbog, makukulong ka. Lumapit si Alex kay Melissa, ng isang hakbang. Ang ibig mong sabihin, hindi na mahalaga kung nasaan na si Debbie ngayon, galit na wika ni Alex. Sumagot si Melissa, okay lang iyon, maibibigay ko ang lahat sa iyo, katulad niya. Nagpapanik siya nang makita ang ekspresyon ni Alex. Lalong kinabahan si Melissa. Pakiusap, Alex, gusto lang kitang tulungan. Sinampal siya ni Alex ng malakas, at natumbo siya, lumabas ang dugo mula sa kanyang bibig. Bigyan niyo ako ng baril, habang nakatingin kay Lou at sa asawa nito na, nakahiga sa lupa. Iniunat niya ang kanyang kamay, at hinihintay ang baril na iaabot ni Ken. Opo sir, sagot ni Ken, na nabigla. Kahit kailan ay hindi pa naging bayulente si Alex, sa nakaraan. Humingi si Ken ng baril sa kanyang tauhan, at ibinigay ito kay Alex. Mr. Ambrose, maawa po kayo, pagmamakaawa ni Lou. Pakiusap po, huwag po ninyo akong patayin. Gagawin ko po ang lahat, magiging alipin niyo po ako, kahit ano gagawin ko po. Mr. Ambrose, pakiusap, paalisin niyo na po ako, singit ng asawa ni Lou. Hindi po talaga ako kasali, wala po akong alam dito. Si Debbie ay aking kasintahan, malakas na sigaw nito. Walang pwede na gumalaw sa kanya, lalong-lalo ka na. Itinutok niya ang baril kay Lou. Huwag po Mr. Ambrose, pakiusap. Gusto talaga ni Lou sabihin ang katotohanan na hindi siya natulog kasama si Debbie. Pero inulit lang niya, ang mga ibinili ni Melissa na dapat niyang sabihin, at umaasa na matutulungan siya nito. Sandali, makinig ka sa akin, hindi ko talaga. Dalawang malakas na putok ng baril ang umalingaw-ngaw, at hindi na nagawang matapos pa ni Lou ang kanyang mga sasabihin. Siya at ang kanyang asawa ay binaril ni Alex sa ulo. Umagos ang dugo mula sa tama ng baril. Si Lou at ang kanyang asawa ay naliligo sa sarili nilang dugo. Hanggang dito na lang po muna. Sana po, ay nagustuhan nyo ang ating story series. Sa mga bagong tagapakinig, mas okay po kung mag-uumpisa kayo sa episode 1. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe? Bilang pagsuporta sa ating munting channel. Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.